Good morning. Bisita po namin kahapon sa Balitaan sa Maynila Media Forum si former Associate Senior Justice Antonio Carpio. Tampok sa balitaktakan ang hindi pagbabayad ng estate tax ng Marcos Estate, siyempre, ng administrador nito na si Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Malinaw, hindi gumagana ang checks and balances sa gobyerno sapagkat hukumang trial by palakasan ang meron tayo. Ngunit bago ko ilapag ang aking sentido komon sa paksa natin na ito, maglalambing muna ako sa inyo. Pahirit! Si Mr. Kit Juror Lagare. Good morning, Angelo, Dave. Good Sila morning. kayo nandiyan din. At siyempre, good morning sa ating mga panauhin. Kay Justice Carpio, ano po? Ang Justice, ang realidad on the ground, no ha? Marami talaga ang mga order na Supreme Decision na hindi napatupad ng executive, ano po? Meron ding mga batas na ginawang Kongreso, Justice, na pagdating sa IRR, no ha? Halimbawa, ito pong Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association, kung saan binibigyan proteksyon ng mga homeowners at yung Homeowners Association. Aba, pagdating sa IRR na ginawa ng Department of Human Settlement and Urban Development, in-enable nila yung mga developer o project owner na abusuhin ng karapatan ng mga homeowners. Ano po? At ito, classical ito, Justice, ano po? Noong September 29, no, alinsunod sa GR 44274, pinagbawalan ninyo ang COMELEC na gawing polisiya, no, na no money, no candidacy. No po? Pero ngayon, sa halalan ngayon, ginagawa pa rin ng COMELEC. So, Justice, paano mariresolba ang ganitong, for the lack of better words, kaunasan sa gobyerno? Well, nasa government officials that we elect, no? Because it's the executive that executes, implements the law. So, that's why we have election every 3 years to elect the people that are faithful in their obligation, their duty. So, pero, nangyayari, baka we will elect somebody who has been convicted of a crime and who does not pay the tax. Yun ang problema. Ultimately, nasa atin as voters, we have to elect the right people because the executive is the one who will execute the law. Pag yung executive, patulog-tulog lang under the kulambo, walang mangyari sa atin. So if we keep on electing the same people, we will get the same result. So, Justice, ano po? Ang problema dito sa atin, hindi katulad sa mga like the United States of America. Wala daw mga noli mitangere, walang above. Maging ang presidente o chief justice ay natatrial by jury at nakukulong kung kinakailangan. Ano po ang stand niyo sa pagpairal ng jury justice system sa bansa? Alam mo, pag jury system, parang iraraffle mo kung sino yung maging members of jury. Parang botohan yan eh. Ganyan mangyari. Parang botohan yan.
Mhm. we will get the same result. Yun sabi ko. At saka iba yung system sa US eh. Iba yung historical legal development nila. Mhm. So, I think, I go back to the nasa atin ng power to put the right people in government. But if we keep on electing the wrong people, we keep on receiving the wrong result. Butuhan din niya ang meron sa jury justice system. Kaya inaayawan ito ni Justice Antonio Carpio. Pero di naman natin siya masisisi sapagkat di naman talaga niya ito pinag-aralan. Hamo, pagdating ng panahon at naisipan ni Justice Carpio na galugarin ang 4 na sulok ng jury justice system, ano ang mga kalakaran, ano ang mga patakaran, ano ang proseso, at ano ang benepisyo higit sa lahat, ano ang benepisyo ng sambayanan in particular at ng bayan in general. Tiyak, mai-inlove din si Justice Antonio Carpio sa hukumang trial by jury of the people, by the people, for the people. Isang bagay ang tiyak, lahat ng bansa na jury justice system ang uso, walang rebellion. May kapayapaan, siyempre, at alam naman natin pare-pareho na kapag may kapayapaan, may bit-bit na mga blessings, biyaya ng demokrasya ang bayan at sambayanan. Paano nga ba binubuo ang mga jury? 2 po ang jury na pinag-uusapan sa jury justice system. Una, mayroong grand jury na ang kabuuan bilang ng mga juror ay 23. 23. Ang kailangan nilang boto, tama si Justice Carpio, no? Nagbobotohan ng mga grand juror. Nagbobotohan sila para maglapag ng indictment o kaya'y mapawalang sala ang inirereklamo. So, out of 23, at least 12 indictment or otherwise ang kakailanganing boto. Ito namang trial jury ay 12 katao na mga juror ang bumubuo. Unanimous. Kadalasan, ang kakailanganing boto. Lahat ng 12 kailangan nagkakaisa para sa conviction or para ma-absuelto. Paano pinipili ang mga grand juror? Lahat ng 18 anyos pataas sa Amerika ay pwedeng mag-apply. Ayun pagka grand jury ang pinag-uusapan, kailangan mag-apply. Right? Kailangan mag-apply sapagkat may termino kadalasan 1 taon at kalahati ang termino ng mga grand juror. Wala silang boss Ang boss nila ang kanyang sarili, ang kanya-kanyang konsensya, ang kanya-kanyang patriotismo, gamit ang sentido komon ng pangkaraniwang tao. Opo, hindi kailangan isang abogado, hindi kailangan may matayog na pinag-aralan o lalim na kaalaman sa batas, sapagkat ang tinutuklas ng mga juror, katotohanan, hindi yung batas. Na andyan pa rin ang mga prosecutor na didetermina, mga abogado yan didetermina kung ano yung batas na maaring lalabag, at yun ang kanilang ilalapag sa mga grand juror, para makilatis
pati yung mga ebidensya, testimonya, no po, at makapaglapag ng either indictment or clean bill. Clean bill, ibig sabihin, absuelto. Paano naman ang mga trial juror? Lahat ng 18 anyos pataas, kwalipikado. Saan kinukuha yung mga listahan? Voters list. Doon sa mga eskwelahan, sa ano ba ang registrar, no ha? At kung saan sa ahensya ng gobyerno, halimbawa sa mga inisyu na driver's license, yan, ho. Yung mga kumukuha ng business permit, lahat ng listahan na meron ang gobyerno, o kaya sa SSS nila to, Social Security nila, no, ay kinukuha nila doon yung mga pangalan ng mga 18 anyos pataas. So, ibig sabihin, taon-taon nadadagdagan. No po. So, lahat ng mga yun, kasama sa mga inirarapol. Yung pang final selection process, buwadir ang tawag nila doon or speak the truth. No? So, tinatanong ng abogado sa magkabilang kampo, presided over by the judge, tatlo sila ang kumikilatis, kung yung prospective juror ay may killing sa magkabilang panig o alin o wala. So sa pamamagitan ng pagtatanong na pagsisino nila itong mga juror hanggang sa makapag-impanel sila ng 12. Magkano ang sinusweldo ng mga juror? Usually, binibayaran sila ng minimum wage. No? Kung magkano yung minimum wage. No? At may mga kumpanya sa US na sinasagot nila ang sweldo ng juror. Pagka may ganong hindi na po pwedeng kumubra sa gobyerno ang juror. Yung ibang kumpanya naman, kalahati ng sweldo ng juror, sinasagot nila, sila kalahati babayaran ng gobyerno. So, ganoon nai-impanel ang mga juror. Sa madaling sabi, talagang hinahanap nila yung patas kung lumaban. Ang kagandahan, hindi na didiktahan ang mga grand juror ng kung sino ang nakaupo sa gobyerno. Pasikreto lang ang pag-iimbestiga ng grand juror sapagkat ang kanilang wisdom, kapag negatibo, yung mga paratang, hindi masisira ang pagkatao ni Mayor. Hindi masisira ang pangalan ni Mayor. O kung sino mang, kahit na pribadong tao, hindi masisira ang kanyang pangalan. Hindi pa ba? Si Maria de Leon ay paralegal. Ito yung nag-aasikaso noong mga dokumento ng mga bataan ni Kibuloy na pupunta sa Amerika para mamalimos. Bakit nag-plea bargain itong si Maria de Leon? Ibig sabihin, inamin niya na ang kanyang, na may kasalanan siya, para mas mababa ang kanyang sentensya. Ano po? Bakit siya umaamin? Sapagkat alam niya na hindi niya po pwedeng bula-bulahin ang mga juror. Pag nilitis na siya. Isa pa, hindi alam niya rin na hindi katulad dito sa Pilipinas na didiktahan, na mamanipula at nasisindikato ang korte. Doon hindi. Kahit presidente, hindi pa pwedeng manipulahin. Presidente ng Amerika, hindi kaya manipulahin ang mga jury, ang grand at trial jury. Pwede. Bakit? Tingnan niyo si Donald Trump. 2 taon na nakaupong presidente siya noon. 8 o 9 na sa kanyang mga ayudante ang nakakulong. O hindi man nakakulong, indicted na sa grand jury sa mga kasong korupsyon. Nakita nyo na. Pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo ang presidente ng Amerika. Pero hindi niya kayang manipulahin at sindikatuhin ang trial by jury. Dito sa atin,
Di sa atin, paano naman? Hindi ba? Napakalayo. Ngayon, dahil sa plea bargain niyan o dahil sa actually, ang talagang dahilan ay hindi kaya manipulin at sindikatuhin ang mga jury, ay nagpi-plea bargain na lang kapag may kasalanan yung akusado. Katulad ni Maria de Leon. Po. Sa huling taya, no? Pagtataya, umaabot yan hanggang 80%. So, ano ibig sabihin pagka ipinairal ang jury justice system sa bansa? Nako! Mababawasan ng gusto ang dami ng kaso sapagkat marami dyan. Una, takot na gumawa ng, hindi na mangungurakot, takot na. Kasi ito talaga ang deterrent sa korupsyon. Hindi death penalty, kundi kasiguraduhan na talagang pagka nagnakaw ka, una-una mabubuka ka, pangalawa hindi mo kayang manipulin at sindikatuhin ang korte. Bakit mabubuko? Sapagkat obligasyon ng bawat mamayan, patriotiko obligasyon na magsalita kung meron silang nakikitang katiwalian, no, sa palipaligid. Ay yung mga empleyado ng gobyerno, may sinumpaan tungkulin pa yan na magsasalita. Kapag kami nakikitang anomalya, patriotikong obligasyon ng bawat mamayan ang magsalita, ang isumbong, ang gumagawa ng katiwalian sa palipaligid, sa lipunan. Lalo na yung mga empleyado ng gobyerno, meron silang sinumpaan tungkulin na mag-isumbong ang mga tiwali sa kanilang pinagtatrabaho, ang tanggapan. Pero hindi nila yan magagawa sa ngayon. Dahil pag ginawa nila yun, sila pa ang malamang makukulong kung hindi man masisibak sa trabaho. Ganon din yung mga sekretaryo, no, ng halimbawa, yung commissioner o ano bang tawag sa BIR commissioner, ano po? Pag ginawa niya yung kanyang trabaho, malamang matatanggal siya sa pwesto. Kaya halimbawa, sino man ang nakaupong BIR commissioner, ngayon si Dulay, siyempre hindi niya po pwedeng basta-bastang ikumpiskahin. Diba? May proseso yan di ba? Ang mga ari-arian ni Marcos, no, sapagkat baka magalit sa kanya si Digong. Kaya yung mga press release ni Digong, no, na sinasabi trabaho ng BIR yan BIR, singilin nyo. Yan ang press release, no, in public o public pronouncement. Pero, alam ba natin kung binubulungan niya si Dulay? Oy, nagbibiro lang ako huwag mo seryosohin. Joke lang yun. And so, independent justice system talaga itong jury justice system, ano? Kaya kung jury justice system ang meron tayo, abay malayang-malaya ang BIR na ipatupad yung garnishment, no, of properties. Hindi lang properties ang pwedeng i-garnish, no, ng gobyerno kapag may dapat kang babayaran sa gobyerno. Pati sweldo. Sa madaling sabi, dapat nung kongresista, itong si Bobong Marcos, abay dapat siningil na ginarnish na ang kanyang sahod. Pati na nung siya ay senador, no, dapat ginarnish na ang kanyang sahod. Pero hindi ginawa diba? Hindi ginawa. Sa halip, kasama pa ito sa napabalitang NAPU list. Diba? Yung listahan nila polis, sama pa ito ron. Ang nanay niya, si Imelda Marcos, sentensyado ito Convicted ito at sentensyado. Pero ano ang sinabi noon na Chief PNP, si Albayalde? Ayokong huliin niya kasi baka magalit Pwede ba yun? Diba? Sino magalit? Si Imelda. O ang amo niyang si Digong. Malamang si Digong. Kasi kahit magalit na si Imelda, okay lang sa kanya, wag lang si Digong ang magalit sa kanya.
Kasi matatanggal siya sa pwesto, baka ipakulong pa siya. Paratangan ng kung ano-anong kaso. Ano po? Inuulit ko. Ito po mga sekretary sa mga departamento serve at the pleasure of the President. So hindi sila po pwedeng basta-basta kumilos na walang approval kay Pangulo. Na? Hindi sila po pwedeng basta-basta magsampa ng kaso kung walang approval sa amo nilang Pangulo. Pero kung jury justice system na uso sa atin, ang boss ng mga yan, hindi yung kung sino Pangulo. Tayong mga mamayan na. Kasi, pwede natin sila sampa ng kaso eh. Diba? Pwede. Anong pinakawalang-wala? Obstruction of justice. Mabilis lang pati ang paglilitis sa jury justice system. Average, 4 na araw lamang po. Araw-araw ang paglilitis eh. Mula umaga hanggang hapon. Pag hindi natapos sa isang araw, kinabukasan, ganun din. Kinabukasan, ganun pa rin. Kung hindi pa natatapos, hanggang sa matapos. So, mabilis lang paglilitis dito sa atin. Naabot na mahigit 3 dekada. 34 anyos na, to be exact, ang kaso ng mga Marcos. Aba, buhay pa. Pambihira. Malinaw. Mga kalayan kayo, mga kapwa ko itsapuera. Tayong nasahanay ng 99.9% itsapueras. No, ha? Ang sani at dahilan, itong trial by palakasan na sistema ng hukuman sa ating bansa. Ang trial by jury ay kalasag. Kalasag natin laban sa pang-aabuso ng gobyerno, laban sa EJK, laban sa land grabbing, laban sa human rights violations, at the same time, ito din ay ating tabak ni Damocles, sword of Damocles, espada ni Damocles para sampahan ang kahit Pangulo pa o Chief Justice pag siya ay lumabag sa batas. Di ba maganda? Paano? May I go out? Hanggang sa muli, ako pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juro Sixto Kitkilatis Lagari po lamang. May God bless us all. God bless Philippines. Dapat lang, juror ka